crying while singing. Totoo naman eh, di ba napaiyak kayo habang kumakanta? Well, hindi yun talaga ang topic natin. Tinuruan ko lang kayo para mag-praise and worship. Anong oras na? May oras pa ako. Okay, wala pa. So, today, empowered by the Holy Spirit, ang talk number 6. What do you mean by empowered by the Holy Spirit? The Holy Spirit will give you power. Parang si Spider-Man. Binabaan siya ng spider. No? Nung nakagat siya, nagkaroon na siya ng power, di ba? Ganun din kayo. Bababaan kayo, Holy Spirit, mamaya. Nag-tuon-to na ba kayo? Ayan, nag-one-on-one na ba kayo ng mga facilitators niya? Kinausap na kayo? Di ba? Tinatanong niya kung anong gifts ang gusto mo. Tinatanong niya ng ating facilitator kung ano yung gusto mo pang ipagdasal. Di ba? Tinatanong niya kung ano pa yung mga wrongdoings mo, mga kamalian mo. Mamaya, itatanim natin ito. Lalagyan natin sa hukay at kakalimutan na natin yung mga wrongdoings. Amen? Amen. Amen. So, sabi nga, but you will receive the power of the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Pag nandiyan na sa inyo ang Holy Spirit, makikita nyo ang pagbabago. Magsasalamin na ako, nakakaya. Gumawa kasi mga tanda pag so, baka yung asawa mo. So, pag nandiyan sa inyo ang Holy Spirit, magiging witness kayo, saksi sa mga nangyari sa inyo, sa mangyayari sa buhay mo. Amen? Now, Christians today, mga makabagong Kristiyano, tayo, are weak, looks weak and lifeless. Walang buhay. Although, amen? Pero, kulang. May kulang. You lack something. You lack power and effectiveness. Hindi kayo effective bilang Kristiyano. Although nagsisimba kayo, pero kulang yan eh. Meron pa kayong kailangan. Hindi katulad ng mga Kristiyano nung araw. They are strong, energetic, dynamic, attractive. Yung mga apostoles, they walk miles. Ang layo na nilalakaran nila. Magmula doon sa Jerusalem, nung ma-receive na nila yung kanilang ng Holy Spirit, ang layo na, kung saan sila punta. Lakad lang yun, ha? Swerte natin, may motor tayo. Sila, wala. No? Swerte natin, may sasakyan tayo. Swerte natin, may jeep. Diba? Naalala mo yung nag-mission trip ako sa Bicol? Kinausap ko yung household leader. Sabi sa akin, kamusta naman kayo? Mabuti naman po. Kamusta ang household mo? Sabi ko sa kanila, kamusta yung household mo, yung mga members mo? Brother Ronnie, yung mga household ko ang lalayo. Iba-ibang direksyon. Di katulad natin dito lang tayo sa Parinaque. Sila ang lalayo talaga. Nagkagampanan mo naman ba? Ano mo sa akin? Yes, Brother Ronnie. Hindi pwedeng hindi ko gampanan eh. Sagutin ko ang kaluluwa nila. Mira mo, ganun sila ka-energetic, ganun sila ka-sipag. And sometimes, wala, household kasi, wala silang, yung pupuntahan nila, mahirap. Sometimes sila pa nagdadala ng pagkain. Sila rin hindi naman sila well-to-do. Hindi naman sila mayaman, hindi sila may kaya lang ng konti. But still, dinadala nila. Ganon kasipag kayo dapat. Pag nagkaroon kayo ng household, ganon dapat ang kasipagan nyo. Huwag kayong naayaw. Ang blessing ng ating Panginoon ay matatanggap natin kung hindi kayo naayaw. Amen? Pag pinutol nyo yun,
wala tayong blessing. Wala tayong matatanggap. Amen? Although sige, may tumatanggap. Pero, hindi ganun kagalante. Pagka nag-financial stewardship kayo, makikita nyo yung siksik, liglig, at umaapaw. Mararamdaman nyo yun. So, sabi nga, kaya sila ganun kasipag. Kasi they are powered by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gumagana sa akin. No? Sino ba ang Holy Spirit? No? Who is the Holy Spirit? Naka-ready na yung video, yung audio ng video. So, may papanood muna ako sa inyo, ha? Para makilala nyo kung sino yung Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? God is love. This love shared between God the Father and His beloved Son Jesus is the Holy Spirit. He is the third person of the Holy Trinity, oftentimes represented as a dove, as water, or as tongues of fire. The dove represents the Spirit that comes down on us and continuously purifies our hearts. The water signifies fruitfulness of life given in the Holy Spirit, while fire symbolizes the Holy Spirit's transforming energy and renewing action. The Holy Spirit gives us the graces that we need to live our lives as Christians. The Holy Spirit enlightens the mind and gives us a deeper understanding of God and the mysteries of our faith. It also strengthens our desire to love, honor, and serve God. We celebrate the Holy Spirit at Pentecost. Pentecost is the feast known as the birthday of our Catholic Church. The word Pentecost is derived from the Greek word Pentekoste, meaning 50, signifying 50 days after Jesus' death and resurrection. Pentecost is the fulfillment of Christ's promise to the apostles before He ascended to heaven. In the Gospel of John, He promised that God the Father will send the Holy Spirit to teach and to remind the apostles of everything that Jesus told them, so they should not be afraid. In the Gospel of Luke, Jesus also promised that the apostles will be His witnesses and they shall be clothed with power from on high. So if Pentecost is the fulfillment of Jesus' promise, then what did happen at Pentecost? After Jesus ascended to heaven, Mother Mary, the apostles, and the first followers of Jesus were gathered together in the upper room. Then suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and tongues of fire came to rest on each one of them. They were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak in different languages. Now there were devout Jews from every nation staying in Jerusalem at that time. These people ran over to see what all the noise was about, and were surprised to hear that their own languages were being spoken. They were so amazed that they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each one of us hear them in our own native language?" Then Peter stood up and explained that what they were experiencing is an outpouring of the Holy Spirit. He then proceeded to proclaim who Jesus was, that He is the Savior who was crucified, died, and was raised from the dead. He called on the crowd to repent and turn to Jesus for salvation. At that moment, there were 3,000 people, who then came to believe and were baptized on that same day. From then on, by the power of the Holy Spirit, the disciples began to go to other nations to proclaim the message of Jesus. Just like the early disciples, we too shall continuously be renewed, transformed, and empowered from our baptism to the Holy Spirit's fuller release in our confirmation to our everyday life through the graces received in, through, and by the power of the Holy Spirit. Galing brief kwento sa inyo. Nung pagkamatay ni Jesus, nung pinako si Jesus sa cross, yung mga apostoles niya, yung mga kanyang disciples, nagtago sa isang kwarto. Bakit sila nagtago? Nagtago sila kasi takot sila. Baka madamay pa ako, baka ako rin. Madedo, papako ko sa Diyos. Nagtago sila. At sinabi rin ng ating Panginoon, Yesu Cristo,
hintayin niyo, magpapadala ako ng sugo sa inyo. True enough, pinadala niya ang Holy Spirit sa kanila. And after nung pagpadala ng Holy Spirit sa kanila, nagkaroon sila ng power. Lumakas ang loob nila. Hindi na sila natatakot. No? It's because of the Holy Spirit. No? Paglabas nila, lumabas sila ng kwarto. Paglabas nila, si Pedro alone nakapag-evangelize ng 3,000 papunta sa Christianity. Pinakilala niya si Jesus. Nakapagsalita siya. Yung dating takot, nagkaroon ng lakas ng loob. Nagkaroon ng power. Amen? Yun ang power ng Holy Spirit. Ganun kalakas. Sabi nga, the Holy Spirit is God, the third person in the Holy Trinity. Just now, ang Holy Spirit. Brother Ronnie, edi, Katoliko, tatlo pala ang Diyos. That's wrong. We don't have three gods. We only have one God. But meron siyang different personality. God the Father, who is the Creator. God the Son, who came down, no, para sagipin tayo. And God the Holy Spirit, who will give us power. Diyan manggagaling ang power natin. Amen? So, to believe in the Holy Spirit, sabi nga, no, to believe in the Holy Spirit is to profess, no, ipagsabi natin, ibigkas natin, no, that the Holy Spirit is one of the persons of the Holy Trinity, no? Ito ang Catholic faith natin, ha? Tayong mga Katoliko, we have this dogma. We believe in the Holy Trinity. Pinaliwanag ko sa inyo, tatlong persona sa isang Diyos. Amen? So, consubstantial with the Father, no? Parehong substance. Kaya na sinasabi sa inyo, hindi tatlong Diyos eh. Pareho lang siya, iisang Diyos sa Ama at sa Anak, no? Who is together adored and glorified. No? Pinupuri natin ang Holy Spirit kasi ating Diyos din siya. Diyos natin siya. Amen? So, the Holy Spirit is the Lord and giver of life. Diba? Siya nagbibigay buhay sa atin. No? Diba? Pagka nandyan sa inyo ang Holy Spirit, mabubuhayan kayo katulad ng mga apostles. Nang sila ng buhay, matamlay sila, nandun lang sila sa kwarto. Hindi sila lumalabas. Nung dinaanan sila ng Holy Spirit, nung pinuntahan sila ng Holy Spirit, nagkalabas sila. Nagkaroon sila ng lakas na loob. They were given power. And literal, no? Si Holy Spirit ang naglagay kay Jesus sa tiyan ni Mama Mary. Amen? Siya yung nagbigay buhay kay Jesus. No? Nilagay niya sa tiyan ni Mama Mary. So, literal, binigyan buhay niya. Nagbibigay siya ng buhay. And, sabi nga, the Holy Spirit will come upon you, ito yung kay Mama Mary, and amen, amen, I say to you, no one can enter the kingdom of heaven without being born of water and Spirit. Sino ba ang Holy Spirit? The Holy Spirit is the Paraclete. No? Sa Greek, ang salitang Paraclete, no? Ang exhort, ang ibig sabihin, naghihikayat. Si Holy Spirit ang naghihikayat sa atin. No? So, He is our guide, gabay natin, friend, kaibigan, defender, tagapagtanggol, counselor, tagapayo, helper, tumutulong sa atin, advocate, suguran Diyos, and Lord. Amen? So lahat yan, Holy Spirit. Lahat yan, kung kailangan mo ng gabay, call on the Holy Spirit. Kung kailangan mo ng kaibigan, at tinakbuhan ka ng mga kaibigan mo, wala ka ng kakampi.
nandyan si Holy Spirit. Kung kailangan mo tagapagtanggol, nandyan si Holy Spirit. So lahat yan lahat yan na binanggit ko, Holy Spirit yan. Tawagin mo si Holy Spirit, andyan siya para sa inyo. And, sabi nga, behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Pangako yun ni Jesucristo nung siya'y mamatay sa mga apostoles niya. Kaya nga sinabi ko ano ba yung pangako ni Kristo, no? God's promise, sabi nga sa Ezekiel. God continues to call us, gather us, and to prepare us for our return to the kingdom of God. Tinawag kayo ng ating Panginoon. Amen? Huwag niyo sabihin, inimbitahan kasi ito ni sister, kaya ako pumunta dito. No. Kayo yung mapapalad na lumapit. Tumugon sa tawag ng ating Panginoon. So, hindi kami ang tumawag sa inyo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo, and kayo ang lumapit sa Diyos. Tumugon kayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi kayo nandito kung hindi kayo tinawag ng ating Panginoon. Maaaring sabihin niya, teka muna, ayoko muna. Ayoko mag-couples for Christ. Ayoko muna mag-couples for Christ. Pwede mo kaming hindihan. Pero ang Panginoon ang tumatawag sa inyo. Ay, hindihan niyo ba yung Panginoon? Kapag sabi mo kayo, no God, ayoko. Ayoko. Hindi. Tinawag kayo. At sabi pa dito, we respond positively. Pag tumugon tayo to the call, He will pour pure water. Bubusan tayo ng malinis na tubig para linisin ang ating mga kasalanan. Our sin. The grace of forgiveness and cleanse our sin. Meron tayong mga kasalanan, di ba? Unang kasalanan natin, yung kasalanan pa ni Eva at Adan. Bakit kayo bininyagan? Para malinis ang inyong kasalanan. Malinisan kayo. Amen? The Holy Spirit is with us. And then God will give us a new heart and put a new spirit in us. God will remove your heart of stone, yung pusong bato, at papalitan niya ng heart of flesh. Palalambutin niya yung puso niya. Holy Spirit does that. Ginagawa yan ng Spirit. Kung kayo ang tigas-tigas ng puso niyo, pag naramdaman niyo ang Holy Spirit, lalambot ang puso niyo. Matututo kayong magmahal. Mamahalin niyo yung kapwa niyo. Mamahalin niyo yung kaaway. Ang hirap kaya mahalin ang kaaway. Di ba? Yung kagalit mo, nahirap na kawa yan. Pero pag nandiyan ang Holy Spirit, brothers and sisters, marami tayong teaching tungkol dyan. Mamahal sa ating kapwa. Tinuro sa inyo ang loving neighbor. Ang hirap mahalin ang kapwa natin. But with the guidance of the Holy Spirit, mapapatawag mo sila. Ang kaya ng meron kang bagahe sa iyong buhay. Di ba? Hindi ka makamove on. Kung nandyan yung hinanakit lagi, kung lagi mo na iisip yung hinanakit, hindi ka aabante, hindi ka aalala, hindi ka mag-move on. Amen? Ano pa sabi niya? He will give us the power to resist sin and avoid. Kung nandiyan ang Holy Spirit sa inyo, maiiwasan natin gumawa ng at kamalian. Wrongdoing is kamalian. Ang kasalanan is sin. Pareho yan. So, we pray for the Holy Spirit to be with us para hindi ako makagawa ng mali, ng kamalian. And this will do by putting the Holy Spirit, the Spirit is within us. Ilalagay niya sa iyo, i-install niya sa Holy Spirit. As a result, His promise will be fulfilled. We will return to the promised land, God's kingdom here on earth, and we will be His people, and He will be our God. Pag nandiyan ang Holy Spirit, mamaya, i-pray over kayo, babalik tayo sa ating Panginoon.
We will change. No? When we receive the Holy Spirit, pag nandiyan ang Holy Spirit sa inyo, we will gain union with God. Mas mapapalapit tayo sa ating Panginoon. No? Ito yung sinasabi natin, matamlay kayo. Ngayon, hindi na. Ngayon, matututunan natin siyang mahalin. Kaya kayo namin inaya, no? Dito sa Christian life, para kayo rin, sinishare din namin. Sinishare din namin yung nangyari sa amin nung natanggap namin ang Holy Spirit sa amin. Sinishare namin sa inyo kung anong pagbabago ang nangyari sa amin. Yun yung number 2, a new nature. Pag nanisip niyo mamaya ang Holy Spirit, malaking pagbabago ang maramdaman niyo. Mamaya lang, makikita niyo yung pagbabago. No? Makikita niyo yung pagbabago sa inyo. Eventually. And then, magkakaroon kayo ng lakas to serve. Itong mga kapatid natin na nandito sa gilid nyo, at sa likod, yan, obligadong mag-serve yan. Gusto nilang mag-serve. Hindi pala obligado, bakit pakinggan yung obligado? Gusto nilang mag-serve. No? Sinisilbihan kayo. Every Saturday night, andito yan. Sometimes, meron mga birthday. Diba? Birthday ng anak nila, birthday ng kumpare, birthday ng kaibigan. But they refuse to attend that birthday. At nandito sila para magsilbi sa inyo. Amen? Walang bayad yung mga yan. Walang sweldo. No? But still, nandito sila. Kayo rin, magkakaroon kayo ng power to serve. Magsisilbi rin kayo katulad nila. And, dabo tayo sa gifts of the Holy Spirit. Pinaliwanag ba ng sa inyo yung mga gifts? Repaso ko lang. Pwede? I-recap ko lang at medyo nagmamadali tayo. Number 1 gift is the gift of wisdom. Katalinuhan. No? Katalinuhan yan. Example ko King Solomon. May dalawang nagkiklaim na magulang ng isang batang sanggol. Akin yung batang yan. Hindi, akin yan. Mahirap, desisyonan yun. Diba? Na hindi mo naman kilala kasi hindi mo magulang talaga. Inilapit kay King Solomon ng gano'n. Alam mo ang solusyon ang wisdom ni King Solomon, ginawa niya. Akin na ang espada. Hatiin natin ito sa dalawa ng bata. Tig-isa kayo. Lumabas ang totoong nanay. Ang totoong nanay sabi, bigay nyo lang doon sa kabila ng bata. Hindi ko matitiis na makita mamatay ang aking anak. So, sino nanay? Yung namigay ng anak. Pero, sabi ni King Solomon, hindi ka totoong nanay. Dito ka doon sa mahal na mahal ka at ayaw kang mamatay. Amen? Yun ang wisdom. Yun ang wisdom. Matututo kayo niya. Pag yan ang hiniling yung gift. And then, there is knowledge. Knowledge naman, kaalaman. Sasabihin niyo sa akin, Brother Ronnie, di ba kayo lang ang wisdom and knowledge? No. Yung wisdom, katalinuhan. Tinatagalog ko na nga paano nga inuwahan yan. Yung knowledge, kaalaman. Ang knowledge, nakukuha natin sa pagbabasa. Pagbabasa ng Biblia, yan natin makukuha yan. Amen? Nadalinan natin. And then, the gift of faith. Pag yan hiniling nyo, no? Ang gift of faith is a gift attached prayer sa pagdarasal. Ang gift of faith is believing kung ano yung dinasal nyo ay ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Amen? Yun ang gift of faith. May pananampalataya ako na bibigay sa akin ng Diyos. Hindi man ibigay sa akin yung hinihiling ko, bibigyan niya ako ng mas maganda pa. In due time. Amen? And then, there's the gift of healing.
share ko na, naka-attend ako ng healing workshop. CFC rin, Couples for Christ rin. Mag-attend ako ng healing workshop. Don't you know na lahat tayo, no? Lahat tayo ay may healing gift galing kay Holy Spirit. Amen? Naniniwala ba kayo? O hindi kayo naniniwala? Naniwala kayo. Lamang, hindi natin alam kung paano natin pagalingin ang isang tao. Doon pa lang nalaman na ang sakit pala, kung may karamdaman kayo, may sakit, ay the devil is working on you. Naalala niyo pagka si Kristo ng may sakit. Satan, umalis ka dyan and be healed. Di ba? Ganun din ang healing na nasa atin. You call the Holy Spirit, come Holy Spirit, come, tulungan mo ako. Itong sakit ko, sa kidney, tanggalin mo. Be gone. Ganun ang pag-heal. Anyway, may mga workshop yan. Sana maka-attend kayo naman. Magagandang workshop yan. That's healing. And then, miracle. Gift of miracle. Milagro. Siguro naman alam mo ito. Mahirap gumawa ng milagro. Pero if you have this gift, bless you. And then, prophecy. Panghuhula. Sometimes, prophecy comes from our dreams. Panaginip. Diba? Nanaginip ka. Itong mga brothers and sisters ko, or let's say, itong husband ko, napanaginipan ko, he will be future speaker. Amen? Sila ang magsasalita dito sa harapan. Mangyayari yan. Mangyayari yan. Gift of prophecy. Amen? Napapanaginipan mo, nakikinita mo na before mangyari. So that's the gift of prophecy. And discernment of spirits. Itong discernment na to, lagi binabanggit yan. Pag nagkakaroon kami ng desisyon na hindi namin malaman kung alin ang pipiliin namin desisyon. Sometimes we pray. Discern ang tawag namin. We discern, Lord, ano ba ang tama? Sometimes parehong maganda, parehong tama yung inyong options mo. But with the gift of discernment, makakapili ka ng totoong tama. Amen? And then, gift of tongues, katulad ng ginawa nyo kanina, I'll explain the gift of tongues. Siguro ito na yung pagkakataon, explain the gift of tongues. No? Ito, ang gift of tongues, pag meron ka nito, pag nagkakapagsalita naman, it's a prayer between you and our God. A private prayer. Kayong dalawa lang nakakaunawa. Pag narinig niya kanina, dahil nagtataas, naintindihan niyo ba sinasabi nila? Hindi. Di ba? Sila nagdarasal ng diretso sa ating Panginoon. Special yan, hotline. Diretso yan sa ating Panginoon. No? Sometimes, no, kaya sila nakakapag-tongues, no, eto yun eh, wala na silang masabi. Dinadaan na lang nila sa tongues. No? Nagtatang sila, at yung mga hindi nila nasasabi ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Even I, pag nagtangs ako, hindi ko alam kung ano sinasabi ko eh. But, pinakikinggan ng Panginoon. Meron mga kanta, no? Alam niyo yung kantang la 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 miss. Hindi nyo alam yung kanta yun? Tanda na pala ako, no? So, alam niyo yun? Hindi. La la la. So, yung singer, no? Wala na siyang masabi. Wala na siyang maisulat na kanta. No? Kaya yung mangyayari, la 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 means, ibig sabihin pala la 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 la. Ang dami niya sinabing la 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 la. I love you. Diba? Yan pa isang kanta. Ito talagang walang I love you, pero maganda rin dahil sa puso rin ito ng singer, sa puso ng composer. La 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 la, la 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 la,
La 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 la. Sabay niyo ako. La 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 la. Dooby-dooby-doo. Hindi ko abot yun eh. So, palapakan niyo yung sarili niyo. Amen? Amen. Amen. So, ano yung lyrics? Wala silang lyrics. Wala silang lyrics. But they mean something doon sa nagmanta. Di ba? Ganun din kayo. Pag nag-tongues kayo, wala kayong masabi. No? Wala kayong alam kung ano yung sinabi. But yung Panginoon natin, pinakikinggan. Sabihin niya, nak, alam kong problema mo. Sabi ng ating Panginoon sa atin, nak, kahit hindi mo mabanggit yan, through your tongues, sa pagdadasal mo ng tongues mo, alam ko ang hinihiling mo, alam ko ang problema mo. Kaya kanina, pinaforce ko kayong makapag-tongues. So, yun ang gift of tongues. And then, interpret ko, may gift of tongues dahil nakakaintindi rin sa no? Meron sa ating mga brothers and sisters dyan, blessed no? With the gift of interpretation of tongues. Nalalaman yung dinadasal mo ng tongues. No? Ngayon, mamaya, pag-pray over sa inyo, di ba tinanong kayo, anong gusto mong gift? Ngayon ba, nabago ko, isip nyo ko, ano nyo ang gusto nyo ng gift? Hindi pa rin. Yun pa rin ang gusto nyo. Amen? Oo. Nabago ko yung gusto nyo ng gift. I tell you, brothers and sisters, no? Hindi lang isa ang pwede mong hilingin. Sabi niya, di ba? Hindi lang isa. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat, o pwedeng lahat. Pero, do not expect na ibibigay kagad sa inyo. Sometimes, medyo matagal bago ibigay sa inyo. Sometimes, hindi pa maibigay kagad sa inyo kung ano yung hinihiling nyo. But wait na kayo. Ibibigay din ng Panginoon sa inyo. So, nabago mo ba ang gusto nyo? Hindi pa rin sa hindi lang. Dadagdagan ko ba ang gusto nyo? Di ba? Isa lang yung natin hinihiling sa inyo ng facilitators nyo. Ngayon, this time, I'm telling you, pwedeng lahat yan. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Kaya mamili kayo sa gift na sinabi ko. Amen? Mamaya, pag pinulog kayo ng inyong facilitator, tatanungin kayo, Brad, may gusto ko ba bang idagdag? Banggitin niyo. Para may batasal natin. Kung gusto niyo dagdagan yung hiling niyo, banggitin niyo lang. Amen? Amen. So, gift of thanks, no? Tinaanan natin, no? Masyadong meron na ako ipe-play sa inyo. Naka-on pa ako. John, I'm glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do was ask. I have been asking. Every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. O Jezus! O Chrystus! O Jezus!
Eternowski, Tashivan, Uvaharat, Natats. Eternowski, Tashivan, Uvaharat, Natats. How can we speak those languages? The Holy Spirit. He is with us. So, ayun, ano, lahat sila nakakapag. No? Iba-ibang lingwahe. No? Iba-iba yung lingwahe na nakakapag. So, sabi nga ni St. Paul, no, sa Corinthians, speaking in tongues is for all of us. Atin lahat yan. Hindi lang para sa akin, hindi lang pala, pati kayo, gusto namin makapagsalita, speaking in tongues. No? Amen? And, paano ba natin makakaptan ang speaking in tongues? Unang-una, desire yan. No? Naisin mo, gustuhin mo. Sino ba magbibigay sa iyo ng isang bagay na hindi mo gusto, hindi mo ginusto? Di ba? Sometimes tayo, gusto ko regalo ko sa birthday ko, ganito, gusto ko regalo ko. Kaya dapat hilingin mo, naisin mo. Amen? Yun ang unang step. Kailangan naisin mo. Hindi ka magkakaroon kung hindi mo bibigyan. And then, you ask. No? Para tayong mga bata, ulitin natin ang ating Panginoon. We ask Him, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord. Lord, bigyan mo ako ng bagong kotse. Diba? Mga ibig natin, no? Pero, pag bibigyan ka ni Lord, bibigyan ka ng kotse, karag-karag, sirain. So, hihiling ka lang, hilingin mo na, Lord, gusto ko bagong kotse. CRV, kulay red, pati kulay, ano, na, kumpletuhin mo yung detalye. Kumpletuhin yung pagkakasal. And then, wait. Maghintay lang. Maghintay lang sa tamang panahon, ibibigay yan sa atin ng ating Panginoon. Ito yung ko na tagagalit sa akin yun. Thanks is a gift of praise and it means to enrich our prayer life. Diba sabi nyo nga sa'yo, pag nagtatangs kayo, mas nasasabi nyo yung mga hindi nyo masabi. Amen? Ini-enrich niya yung ating pagdasal. And then, how can we do the tongues, no? How can I speak tongues? Sabi ko nga sa inyo kanina, begin by just praising God by your own words. Yung mga kanina, sinabi ko. Yes, we glorify you, Lord God. We praise you, Lord God. Ang bande is puro hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kasi bumilis ng bumilis. Mamaya, yung mga facilitators nyo, sasabihin sa inyo, brother, kabayan mo kami. Magpe-pray in tongues yung mga facilitator nyo. Sabayan mo sila by in tongues. Hallelujah, hallelujah. Kahit hallelujah lang. Kahit hallelujah lang. Huwag muna kayo dahil hindi pa kayo sanay. Pero eventually, magdudulas ang dila nyo. Makapag-tax kayo. Hallelujah. Shalaya, 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 dudulas ang dila at makakapag-pray in tongues ka. So, focus on the Lord. Pag kayo nagtatangs, huwag niyong isipin na kung ano. No? Yung mga utterance niyo, yung mga binabanggit niyo, yung mga tunog niyo, huwag niyong isipin katawa-tawa. Hindi namin kayo pagtatawanan pag nagsalita. Bagkus, matutuwa pa kami. Ay, thank you Lord. Napagtangs namin ang aming participants. Hindi namin kayo pagtatawanan. Walang magtatawa sa inyo. Just focus on the Lord. Siya lang ang isipin niyo. Wala nang iba. Amen? And then, resist to think that it's just you and not the Holy Spirit
forming the sounds. Sabi ko nga, di ba kanina, hindi kayo yung nagbubuo ng mga tunog. Galing yan kay Holy Spirit. Huwag niyong isipin na galing yan dito po. Galing yan kay Holy Spirit. So, speaking in tongues is important because common experience when we receive the Holy Spirit, pag nandyan sa inyo yung Holy Spirit, makakapag-speak in tongues kayo. Amen? Amen. And then, it have a great consequence in your spiritual life. Mababago ang spiritual mo, mababago ang pananampalataya mo. An important first step, and it's often the gateway to a fuller in the Spirit. Umpisa lang yun, yung speaking in tongues. Para ramdaman nyo, pag nakakapag-tongues na kayo, andyan ang Holy Spirit sa inyo. So, we enkindle, nabanggit ko yung mga we enkindle this gift, and the power of the Holy Spirit. Yung mga gift na yan, na binabanggit ko, ay binigay sa inyo nung kayo ay bininyagan. Alam niyo ba yun? Binigyan kayo ng gift, fortitude, knowledge, wisdom, pero yaman din ng bata pa kayo. Hindi nyo alam. Ngayon, ang gagawin natin, i-recall natin yung gift yan. Ibabalik sa inyo yung mga gifts na yan. So, the enkindling of gifts and the power of the Holy Spirit will be form of a pray over. Kaya kayo pray over mamaya para bumalik yung gifts na yan. Mga hinihiling nyo, maibigay sa inyo. And pagkatapos ng pray over session, pag i-enkindle natin, pag-aalapin natin ulit, yun nandyan sa inyo, by strengthening prayer life and sanctifying daily life. Dasal. Lagi kayong magdadasal. Amen? Wholehearted service in and through CFC. Servisyo. Kanina nga sabi ko sa inyo, katulad yan, magsiservisyo kayo. Active participation in the bigger church. Kung dati ay nakikinig lang kayo sa misa, muli ngayon, kasama na kayo nung nakaraan, yung Nazareno, tutulong kayo sa mga pagsisilbi. Amen? Okay. God offers us a new life. Pagbabago ang inaalok sa atin ng araw ngayon. Experience your own Pentecost. There is no Pentecost without the Virgin Mary. Kasali si Virgin Mary. So, sa pagdadasal nyo, you ask for an intercessory prayer. Intercessory meaning tinutulungan kayo sa pagdadasal ni Mama Mary. Amen? You ask for prayers. Bigyan ko lang kayo guide question kasi hindi tayo mag-grouping ngayon. Who is the Holy Spirit for you? Which among the gifts do you want to receive? One. Sinabi ko naman sa inyo na pwede kayo tumanggap ng kahit ilang gifts. Amen. So, question and answer. Meron katanungan. Kung wala, mag-opposite tayo sa pray over niya. Amen? So, okay? Amen. Bibigyan ko kayo ng 10 minutes break para mag-CR na. Kasi mamaya, dire-diretso tayong pray over. Hindi na kayo makakapag-CR. Okay? Mag-CR na kayo, 10 minutes break. And then, pagbalik nyo, baka tinyo yung lugar na yan, okay na ang babae sa lalaki. Amen? Okay.